Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ang pagsasanib ng liwanag at dilim. Matapos ang matagumpay na pagtatuboy kay Aba at sa kanyang mga kasamahan, hindi nagtagal ay isang bagong banta ang lumitaw. Si Kalintas, ang pinuno ng mga itinakwil na aswang, ay muling bumangon mula sa mga kabundukan, at ngayon ay nagtatag ng isang bagong grupo ng mga nilalang ng dilim na may mas malalakas na kapangyarihan. Hindi lamang mga aswang ang kanyang sinamahan, may mga bagong nilalang na may kakaibang puwersa, na hindi pa nakikilala ni Mia, at ng kanyang mga kakampi. Ang mga nilalang ng dilim ay naging mas mapanganib. May mga nilalang na kayang magbago ng anyo sa pamamagitan ng pagbabalat kayo, mga espiritu na sumanib sa katawan ng mga hayop, at mga aswang na kayang sumanib sa ibang tao, gamit ang kanilang mga katawan bilang instrumento ng kasamaan. Ang grupo ni Kalintas, na ngayon ay pinangunahan ng mga bagong pinuno ng dilim, ay tila may mas malupit na layunin, ang kontrolin ang buong bansa at buksan ang pinto ng dilim sa buong mundo. Ang pagtawag kay Mang Cardo. Habang patuloy na nagsasanib ang mga puwersa ni Kalintas, si Mia, na nag-aalab pa rin ang tapang mula sa huling laban, ay nagdesisyong maghanap ng tulong. Alam niyang hindi sapat ang kanyang amuleto at ang lakas ng liwanag, upang labanan ang bagong puwersa ni Kalintas, kaya tumungo siya kay Mang Cardo, ang albularyo na matagal ng kaibigan ng kanyang pamilya. Si Mang Cardo ay isang bihasang manggagamot at may malalim na kaalaman sa mga ritual ng mga nilalang ng dilim. Dati siyang nakatulong kay Aba sa mga ritual ng mga aswang, ngunit nang magbago ang kanyang pananaw, napagtanto niyang kailangan niyang makipagtulungan kay Mia, upang tuluyang matigil ang mga nilalang ng dilim. Nagkita sila sa isang liblib na lugar sa bayan, malayo sa mata ng mga tao at ng mga nilalang ng dilim. Mia, sabi ni Mang Cardo habang hawak ang kanyang mga gamit, ang kalaban natin ngayon ay hindi katulad ng mga nakaraan. Si Kalintas ay may kasamahan ng mga nilalang na may kakaibang puwersa. Kailangan natin magtulungan. Si Mia, bagamat nagdadalawang isip, ay hindi nagdalawang isip na magtiwala kay Mang Cardo. Kailangan kong maprotektahan ang mga tao. Kung hindi ko sila mapipigilan, magkakaroon ng mas malupit na gulo. Ang kanyang amuleto ay kumikislap ng kaunting liwanag, ngunit nag-aalangan siyang gamitin ito sa isang laban na maaaring magdulot ng mas malaking kapahamakan. Ang laban sa bagong grupo ni Kalintas. Naglakbay si Mia at Mang Cardo, patungo sa isang bayan na malapit sa bagong teritoryo ni Kalintas, isang bayan na matagal nang nilisan ng mga tao, dahil sa mga kakilakilabot na kwento ng mga nilalang ng dilim. Nang dumating sila, nakatagpo sila ng mga bakas ng dilim, ang mga puno ay parang natuyo, ang mga bahay ay sira, at ang hangin ay may amoy ng pagkasira at takot. Habang lumalapit sila sa sentro ng bayan, nakatagpo sila ng isang grupo ng mga nilalang ng dilim. Ang mga aswang na lider ng bagong pangkat ni Kalintas ay may kakaibang hitsura, may mga matang kumikislap tulad ng apoy, at may mga pakpak na parang mga ibon ng dilim. Ang isang nilalang na nakatayo sa harap ng grupo ay may ulo ng kalabaw, at ang katawan nito ay puno ng mga sinulid na parang mga buhay na latigo. Si Kalintas ay nagpadala ng mga bagong pinuno, sabi ni Mang Cardo, habang nagsisimulang maghanda ng mga proteksyon. Ngunit hindi sila kagaya ng mga aswang na dati nating nakaharap. May kasamahan silang mga kaluluwang naglalakbay mula sa ilalim ng lupa. Ang matinding takot at puot ay nararamdaman sa buong bayan. Si Mia, gamit ang amuleto, ay nagsimulang magbigay ng liwanag sa paligid, ngunit ang mga nilalang ng dilim ay hindi tinatablan ng liwanag. Ang isang aswang na may katawan ng nilalang na kalabaw ay nagbuga ng apoy mula sa kanyang bibig, tumama kay Mang Cardo, at pinilit siyang itulak sa lupa. Ang pagkakataon ni Mia. Habang ang mga nilalang ng dilim ay nagsimulang umatake, nakaramdam si Mia ng isang matinding pagsabog ng enerhiya mula sa kanyang amuleto. Ang mga espiritu ng mga naunang nilalang ng dilim ay nagsimulang magpakita, tila nagmumulat ng bagong pag-asa. Ang puwersa ng liwanag mula sa amuleto ni Mia,
ay nagsimula ring magpugos sa mga aswang, at kaluluwang pinadala ni Kalintas. Ang liwanag ay hindi lang tungkol sa pagpapalayas ng dilim, sabi ni Mia sa sarili. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng lakas na magbigay liwanag sa mga kaluluwang nawawala. Habang natutulungan ni Mang Cardo si Mia, nagsimula silang maghanap ng paraan upang talunin ang pinuno ng mga bagong aswang. Ngunit natutunan nilang ang tanging paraan upang tunay na matalo si Kalintas, at ang kanyang bagong grupo ay ang pagsasanib ng mga puwersa ng liwanag at dilim. Ang pagtutulungan ng liwanag at dilim. Sa kabila ng takot at galit na pinagmumulan ng kanilang mga alon ng enerhiya, si Mia at Mang Cardo ay nagsimulang magtulungan upang patatagin ang kanilang mga sarili. Si Mia ay nagsimulang magsanib ang mga puwersa ng amuleto, habang si Mang Cardo ay tumulong sa mga ritual ng proteksyon at pagpapalakas ng kanilang mga puwersa. At sa kabila ng lahat ng kalaban, nang magtulungan sila, nakatagpo sila ng isang lakas na hindi matitinag. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.